pumuli sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, magpapatuloy po tayo sa ating talakayan patungkol po sa mga katuraan sa banal na kasulatan. At ang topic natin muli sa hapong ito ay tungkol po sa Trinity. Ang ating pong sasagutin na katanungan, paano naging isang Diyos ang tatlong persona? Muli, ulitin ko po, paano naging isang Diyos ang tatlong persona? So bago po tayo magpatuloy, nagkakagulo ang marami sa hindi po pagkatanto yung salita po ng Diyos. Kasi ang iba, nagugulumihanan. Ilan ba ang Diyos? Sasabihin po, isa. At sasabihin natin si ang Ama ay Diyos, ang Espiritu ay Diyos. Maging din po, so sasabihin nila, dilalabas, tatlo po ang inyong Diyos. Ang sabi naman po ng mga skeptic people muli, sasabihin nila, hindi maaaring magkaroon ng presidente sa iisang bansa o hindi pwedeng magkaroon ng tatlong hari sa isang bansa. Pero gusto ko lamang po bago tayo magpatuloy, ipaunawa sa bawat isa sa atin na ang salitang Diyos is not a position. Ito po ay nature. Ito po ay nature. Ulitin ko po, ang salitang Diyos ay hindi po siya position, kundi ito ay kalikasan or nature. Halimbawa, tayo, ang ating kalikasan or ang ating nature ay tao. Ang pusa, aso, kalabaw, ang nature nila ay hayop. So, ang Diyos din po ang nature nila. Ang nature ni Jesus Christ ay Diyos. Ang nature ng Ama ay Diyos. Ang nature din ng Holy Spirit ay Diyos. Kaya, iisa ang kanilang nature. At kung pag-uusapan po natin ay kalagayan, tama naman po na magkakaiba ng kalagayan. May magtatanong, sino ang mas makapangyarihan sa kanila? Sino ang mas mataas sa kanila? O siyempre kung ang pag-uusapan po natin ay kalagayan or position, so therefore, mas mataas naman ang Ama. Kaya nga binanggit ni Jesus na ang Ama ay dakila kaysa akin. Hindi niya sinabi ang Diyos ay dakila sa akin. Kasi hindi niya binanggit ang Diyos kasi it refers sa nature. Kasi sa nature, they are equal. Magkapantay sila pagdating sa nature. Pero when it comes to position, sabi ni Jesus, ang Ama, pag binabanggit ang Ama, refers to a position. Ang Ama ay dakila kaysa sa akin. Kaya mga kapatid, kung may magtatanong po sa atin, tulad ng ating mga tinatalakay nung una, kapag sinagot natin ang maling tanong, we will come up into a wrong answer. Kaya pag may nagtanong, ilan ang Diyos? Kailangan i-clarify natin, alin po ba ang iyong tinatanong? Nature ba o yung kalagayan? O pag sinabing kalagayan, o di siyempre, ang sasabihin po natin, tatlo sila. Iba ang Ama, ibang Anak, ibang Espiritu. Pero kung pag sinabi nila kalikasan, iisa lang ang kanilang kalikasan. Muli, ang kalikasan ni Kristo ay Diyos, ang kalikasan ng Ama ay Diyos, ang kalikasan ng Espiritu Santo ay Diyos. Kaya muli, ating sasagutin po ang tanong, paano naging isang Diyos ang tatlong persona? So remember that there is an absolute and definite one. Okay, medyo gusto ko lang po bigyan natin ng pansin. Remember that there is an absolute or definite one, tulad ng one kind, one language. And mayroon naman tinatawag na compound one, one family, one band. Pag sinabing family, ay hindi nag-iisa yan. Binubuo yan ng Ama, binubuo ng anak, binubuo yan ng asawang mag-asawa. At one band, ay hindi rin pwedeng isang tao ang one band. Binubuo po yan mga tao. So, ito po ang tinatawag natin na compound one. Okay, in English grammar, there is a singular in form, but plural in meaning. Tulad po ng clan, singular in form, but plural in meaning. Tulad po ng tribe, singular in form, but plural in meaning. And there is a plural in form, but singular in meaning. Example, mathematics, plural in form, but singular in meaning. Hermeneutics, sabi diyo, plural in form,
but singular in meaning. Kaya, let us be aware of mga taga-subaybay kong mga kapatid at mga kaibigan na atin pong i-consider din po ang grammar. Kasi, pag nabasa natin ang one, akala na natin iisa. So, let us first define kung anong one ang ginamit doon. Ito po ba ay absolute or definite one? Or ito po ba ay compound one? At pagdating po naman sa tinatawag po natin sa form, mayroon pong singular in form but plural in meaning. May mga plural naman in form but plural in meaning. Plural in form but singular in meaning, should I say. Kaya yun po mga kapatid ay kailangan po natin i-consider as we study about sa tinatawag natin paano naging iisang Diyos ang tatlong persona. 1 Corinthians 12:4 hanggang 6, ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapwat iisang espiritu at may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon at may iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. So, yung mababasa natin, iisang espiritu, iisang Panginoon, iisang Diyos. So, tatlo po sila dito, pero ang binabanggit na iisa, ito po ang tawag natin mga kapatid ay absolute or definite one, iisang Diyos. Ang ginamit sa salitang iisa, absolute or definite one, iisang espiritu, iisang Panginoon, iisang Diyos. So, dito mga kapatid, hindi sila pwedeng magkakasama kasi ang ginamit nga po, absolute one. Next, tulad ng ating inaral ng mga nakaraan, Father is God, Spirit is God, Son is God, but Father is not the Spirit is not the Son is not the Father. Kaya distinct person po sila. Ngayon, ating pong unawain, buksan ang ating isipan kung paano ang iisang Diyos naging tatlong persona. 1 Corinthians 10:17, bagamat tayo'y marami, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa iisa lamang tinapay. Kanina, binanggit natin ang ating talata, yun ang tinatawag natin na absolute or definite one. Ito po ang tinatawag naman natin na compound one. Mababasa namin, bagamat tayo'y marami. Pero sabi ng Bible, iisang katawan. So, ang katawan na tinutukoy dito is church. So, sabi ng Bible, bagamat tayo'y marami, iisang katawan. So, iisa doon ay compound one, mga kapatid. So, nagbigay na po tayo ng mga talata na nagpapatunay na sa Bible mayroon tinatawag na absolute and definite one at mayroon din pong tinatawag na compound one. Okay, sa 1 Corinthians 12:12, sapagkat kung paano ang katawan ay iisa at mayroong maraming sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. So yun po mga kapatid na ang ating katawan ay iisa, pero binubuo ito ng marami. Muli, ang tawag po natin dyan ay compound one. Okay, sa John 14:8 hanggang 9, sinabi sa kanya ni Felipe, dito po tayo iikot sa senaryong ito kasi pinagbabatayan ito ng mga naniniwala na si Kristo ang Ama, si Kristo ang Anak, si Kristo din ang Espiritu Santo. So dito sa John 14:8 hanggang 9, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. So, si Jesus ang kanyang nakaharap. So, sabi ni Felipe sa kanyang Panginoon, kay Jesus Christ, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako iyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? So, ikukonclude na agad ng mga oneness. Nasasabihin nila, o kita mo, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. O di, yung Ama at saka yung Anak, iisa, hindi po. Pansinin po natin, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit? Sapagkat magkamukha sila ng Ama, magkalarawan sila ng Ama. Ano po ang patunay? 2 Corinthians 4:4, na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya
upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. I would repeat, kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, maliwanag na si Jesus Christ at saka yung Ama ay magkalarawan. Dagdag pa ho sa Colossians 1:15, sa King James Version. Sabi niya dito, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. I would repeat, the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Sa Tagalog, sabi po dito, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Sino po? Si Kristo, ang panganay ng lahat ng mga nilala. Kaya marami pong mga talata nagpapatunay na kalarawan ni Jesus Christ yung kanyang Ama. Kaya nga sabi ng Colossians 1:16, sapagkat sa Kaniya nilalang ang lahat ng mga bagay through Jesus Christ, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. And take note, mga kapatid kong mga sumusubaybay, si Jesus Christ ay Creator at sabi niya, sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya. Balik tayo, kung God, through Jesus Christ, mga kapatid, ay nilalang ang lahat ng bagay, kasama na po ang tao. Balikan natin ang Genesis 1:26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Kanina binanggit po natin na ang Ama at saka si Kristo ay magkalarawan sila, magkamukha sila. Sabi dito, at sinabi ng Diyos, lalangin natin. Hindi po anghel ang kasama ho dito kasi lalabas kung ang kasama dito po ay kasama ng Diyos Ama ay anghel, lalabas na kalarawan natin ang anghel. Hindi ho. Ang kausap dito ng Diyos Ama ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kababasa lang po natin kanina na lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya. At nga dito, sabi dito, balikan natin, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. 27, at nilalang ng Diyos, pansinin po ninyo ha, kanina plural, lalangin natin ang tao. Balikan natin ang sinabi ng verse 26, sinabi ng Diyos, lalangin. O sabi natin, dagdagan natin, sinabi ng Diyos, refers to the Father, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Pero take note, pagdating sa 27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya siya na lalaki at babae. Maging pala po ang tao ay nilalang tayo sa larawan ng ating Panginoon. Ulitin ko po, sabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit? Kasi si Jesus Christ at saka yung Ama ay magkalarawan. Ngayon, para mas maintindihan po natin itong ating tinatalakay, sabi ng Bible, ang tao din pala ay nilalang sa larawan ng Diyos. At ating pong mapapatunayan. So, nilalang ang tao, sabi niya, at nilalang ng Diyos ang tao, ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang niya sila na lalaki at babae. Dagdag pa ho sa Genesis 9:6. Ang magbubo ng dugo ng tao, sa pamamagitan ng tao ay magbububo ang kanyang dugo. Mabububo ang kanyang dugo sapagkat sa larawan ng Diyos nilalang ang tao. James 3:9, siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Ulitin ko, taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. So maraming patunay na ang tao ay nilalang ayon sa larawan ng Diyos. Tingnan natin ang larawan ng tao. Ang larawan ng tao ay binubuo po siya ng spirit, body, at saka soul. Sa Tagalog, espiritu, katawan, at kaluluwa. Mayroon po bang talatang nagpapatunay dyan? Tingnan po natin sa 1 Thessalonians
23. At pakabaniling kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. So kung ang tao nilalang na kalarawan ng Diyos at ang tao bilang isang persona ay binubuo ng tatlong, sabihin po natin na binubuo siya ng tatlo, espiritu, kaluluwa, at katawan, ingatang buo. So ang tao pala, binubuo siya ng tatlo, espiritu, kaluluwa, at katawan sa iisang tao. So therefore, kung para mas maintindihan natin paano ang pagiging magkalarawan ng Ama at ng ni Kristo, tulad po rin sa atin. Kung tayo ay binubuo ng tatlo sa isang katawan, binubuo ng tatlo yung espiritu, kaluluwa, at katawan sa isang katauhan, ganon din po pala ang Diyos. Kasi yun po yung larawan para natin maintindihan na sila pala ay tatlo. Ama, Anak, at Espiritu, at binubuo silang isa. Buo silang isa. Parang ganyan, man, body, soul, spirit. So, ang isang tao equals ng tatlo, body, soul, and spirit equals man. So, yan po mga kapatid. Okay, sa pagpapatuloy natin, binasa natin kanina ay 8, verse 8 sa 14. Dito pa rin po tayo sa John 14:10 hanggang 11. Hindi ka ba nananampalataya, ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Isa rin po itong mahigpit na pinangahawakan ng mga Oneness. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Emphasize natin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kita mo, si Kristo ay sumasa Ama, ang Ama ay sumasa akin. Okay, pansinin natin ang salitang nasa Ama. Ang Ama ay nasa akin. So, take note the word nasa. Nasa akin, nasa Ama. So, tingnan po natin mga kapatid. Doon pa rin po sa 14:10 hanggang 11. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung di, kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawarin. Okay, tingnan po natin, doon pa rin po, talon lang tayo sa verse 20, para maiunawaan natin ang ibig sabihin, ako'y nasa Ama, ang Ama ay nasa akin. Sabi po ng verse 20, sa araw na yaoy, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Take note mga kapatid. Sabi po dito, sa araw na yaon, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, kayo'y refers to the disciples, kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Kung atin pong sasabihin, nung sinabi ni Jesus, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin na iisa silang persona, paano natin ito i-reconcile? Sabi ni Jesus, kayo'y, itong kayo'y na tinutukoy dito ay mga alagad, sabi niya, kayo'y nasa akin. At ako'y nasa inyo, mga alagad. So, ibig ba sabihin, yung mga alagad at saka si Jesus Christ, kasi ginamit ang salitang nasa, ay iisa sila? Hindi po ganon. Ibig lang sabihin ng nasa ay kasama o suma sa kanila. Ulitin ko sabi ni Jesus, kaya yung explanation doon ni Jesus na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin, dito po malinaw sa John 14:20. Verse lang po ang pagkakaiba. Same chapter, same book, dito lang tayo sa verse 20. Sa araw na yaoy, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Muli paniliwanag dito, sabi niya, ako'y nasa aking Ama. Para maintindihan po ninyo na hindi ang Ama at ang Anak iisa, magkaiba sila. Sabi dito, at kayo'y nasa akin, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Pero ulitin ko, binanggit ang salitang nasa, it doesn't mean nang sinabi ni Jesus, kayo nasa akin, at ako'y nasa inyo, ay yung alagad, at saka si Kristo ay iisa ng persona, or iisa silang person, or ang mga alagad, at saka si Kristo, o si Kristo at ang mga alagad ay isang person. So mali po ang ating mapagkaunawa sa salitang ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin.
Kaya mga kapatid, sa Colossians 1:26 and 27, sa patuloy po natin pagtatalakay, just open up your mind, maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Ito ay mystery, datapwat ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal, na sa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. So dito binanggit ng Bible na si Kristo'y nasa inyo. Muli, mga kapatid, sinasabi ni Pablo sa mga taga-Kulusas na si Kristo ay nasa inyo, pero it doesn't mean ang mga Colossians believer at saka si Kristo ay isang persona. Pinapatunayan lang po yung mga salitang nasa 1 Peter 1:11 na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahong itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patutuhanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. So dito mga kapatid, Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Then, mga kapatid, sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Ang sino man ay na kay Kristo, at ang nasa kay Kristo, yung mga mga kapatid, yung mga sumasampalataya, pero muli pinapatunayan ng talata na ang mga bagong nilalang na kung saan man ay nasa kay Kristo at si Kristo ay nasa mga bagong nilalang ay hindi, it doesn't mean na they are one person. Sila po ay muli distinct person. Balik tayo sa John 14 kasi doon po tayo umiikot. Kanina pinatunayan po natin ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama, na it refers na ang Ama at saka yung anak ay magkalarawan. Nung sinabi ni Jesus, ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin, ito ay hindi po na ngangahulugan na ang Ama at saka si Kristo ay isang persona, dahil marami na po tayong binasang talata, yung mga salitang nasa, na sabi nga, ako'y sumasa inyo, kayo sumasa akin, pero it doesn't mean that they are one person. Balik tayo sa John 14:1 and 2. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Kasi kung itong Diyos at saka si Kristo ay iisa na, dapat isa na lang, magsisampalataya kayo sa akin. Yun na lang po ang sasabihin niya. So, pero sabi niya, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya kayo sa akin. 2, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Birin mo, sa bahay ng aking Ama. Hindi yung sinabi ni Jesus, sa bahay ko ay maraming tahanan. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda kayo ng dakong kalalagyan. Sumuli, binabanggit po dito, ang pinapatunayan po kasi natin mga kapatid, magkaiba ang persona ni Jesus Christ bilang anak at persona ng Ama. Kaya hindi po sila pwedeng iisa silang sabihin natin oneness. Okay, next. Sa John 10:30, sabi ng Panginoon, sa John 10:30 and 33, ito rin po ay pinangahawakan ng ating mga kaibigan at mga kapanalig sa mga ibang relihiyon, na ito daw po ay nagpapatunay na si Jesus Christ at ang Ama ay iisa. So, babasahin po natin, mga kapatid, ako at ang Ama ay iisa. O nga naman, mababasa, pero ulitin ko, para maintindihan natin ang talata, let us check sa tinatawag natin the entire context. Okay, tuloy natin ang pagbasa. Ako at ang Ama ay iisa. Verse 31, nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. At sapagkat ikaw, bagamat ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Ulitin ko sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Mga kapatid, mas maigi pa ang mga eskriba at mga Pariseo na unawaan nila ang thought
or sabihin natin yung pinatutungkulan ni Jesus nung sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa, they understood na ang tinutukoy ni Jesus ay yung pagka-Diyos, na para bang kung ating ididiretso ay ako at ang Ama ay iisang Diyos. Ngunit, sabi niya, sapagkat, bakit sabi ni Jesus, bakit dumampot kasi ang mga Hudyo ng bato para siya'y batuhin? Sa ano niya ako babatuhin? Dahil ba sa aking mga pinakitang mabuting gawa? Sabi niya, hindi dahil sa mabuting gawa, kundi sa pamumusong. Sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. So, itong John 10:30, ang context po dito, ang pinag-uusapan po dito, ang pagka-Diyos. Kaya nung sinabi ni Jesus, ako at, ulitin ko, binanggit ko na po kanina, pag mayroong salitang at, it refers to a different person. Ako at ang Ama ay iisa. Okay, next mga kapatid sa John 17:11. At wala na ako sa sanglibutan. Okay, papatunayan natin ang salita namang iisa. At wala na ako sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Kita mo kung yung Ama at saka yung anak iisa, bakit paparuroon pa si Jesus sa kanyang Ama? Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. O mas maiintindihan natin ito, mga kapatid, maliwanag po ito sa buwan. Nasabi ni Jesus, upang sila'y, marami, sila'y, maging isa. Ito ang tinatawag natin mga kapatid, yung one dito, ito po yung tinatawag natin na compound one. Hindi ibig sabihin na itong tinutukoy dito na one ay absolute one or definite one, kundi compound one. Upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. O so kung ang tao pala, ang maraming tao pwedeng maging isa, ganun din pala ang Diyos. Na pwedeng may Ama, may Anak, Espiritu, na iisa sila. Ito po ang tinatawag natin na compound one. Okay, tuloy po natin sa John 17:21-22. Upang silang lahat ay maging isa. Kita mo, plural, ano? Upang silang lahat ay maging isa. Muli, ang tinutukoy na isa dito ay compound one, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. So, dito, para maintindihan natin, yung marami ay pwedeng maging isa, and what we call it compound one. Gayon din sabi ni Jesus, na gaya mo, Ama, sa akin, na kung paano tayo iisa, ganon sila maging isa. So, ibig sabihin, kung ang maraming tao ay pwedeng maging isa, doesn't mean na isang tao lang sila, marami sila, pwede sila maging isa. Ganon pala sila, tatlo, ang Ama, Anak, Espiritu, pwede pala sila maging isa. That's how, kung paano sila, kasi kanina, paano naging isang Diyos ang tatlong persona. Ito na po mga kapatid, na pag sinabing iisang Diyos, it doesn't mean na isang persona sila. Iisa silang Diyos sa tatlong persona. At ito na nga po, upang silang lahat, plural, ay maging isa, compound one, na gaya mo, Ama, sa akin. So, ang Diyos din, ay yung oneness nila, yung pagiging iisang Diyos ay compound one. It doesn't mean ng absolute one. Okay, John 17:21, patuloy po natin dito sa panalangin ito ni Jesus. At ang kaluwalhatian sa aking ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y, muli, inulit-ulit dito, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. So, yun po yun. Kaya unawain na lang po natin, halimbawa, ang isang church, binubuo ng 100 na tao, pwede pala sila yung 100 na yun maging isa. At ganoon din pala ang Diyos. Kaya nga, gaya naman natin na iisa. Na kung paano ang tatlo naging isa, mga kapatid, ganun po ang paglalarawan ng salita ng ating Panginoon. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo. Ulitin ko mga kapatid, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. So maliwanag po dito mga kapatid na maging Hudyo man, maging Griego man, o maging alipin man, o maging malaya man, maging lalaki man, o maging babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. So doon pala po tayo mga kapatid magkakaisa, na pag sinabing magkaisa, hindi magiging isang persona,
kundi magkakaisa sa isang pangunawa natin, isang purpose natin, isang layunin natin. So dito, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Kaya balikan natin mga kapatid sa 1 John 5:7, "For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, which Jesus Christ, and the Holy Ghost, and these three are one." So, ito po ay pinalwanag ko na ang talatang ito sa nakaraan natin, yung una natin na tinalakay patungkol sa Trinidad. Kaya muli, mga kapatid, uulitin ko po, medyo let us be aware nung sa pag-aaral po ng kasulatan, kasi ang iba na namamali o dahil sa hindi pag-unawa na ang salitang isa ay hindi ibig sabihin ng isa. Remember na depende yan sa usage. Ulitin ko ha, dalawa po kasi ang uri yung salitang one. Mayroong tinatawag na absolute or definite one at mayroon namang compound one. Kaya yung binabanggit ni Jesus na sila ay maging isa, ang tawag doon ay compound one. Ayan. Kaya mga kapatid, maging ang Panginoon nung sinabi niyang lalangin natin ang tao, ayon sa ating larawan, plural po yun, ayon sa ating wangis, at pagdating po sa 27, at nilalang ng Diyos, naging singular. Kaya maging po sa Genesis 1:1, mga kapatid, ay sabi ng Bible, "In the beginning, God created the heaven and earth." If you will notice the Hebrew word God doon, and in the beginning, Elohim. Kasi ang singular ng isang Diyos lang dapat, in the beginning, El created. Pero hindi po Elohim refers, ito po ng tinatawag natin na compound one. Elohim, isang word lang, pero binubuo po ito ng marami. Kaya muli mga kapatid, ating sinagot po ay paano naging iisang Diyos ang tatlong persona. So, sa ating mga tinalakay, mga kapatid, kung paano ang mga mananampalataya ay maging isa, ganun din po pala ang Ama, Anak, Espiritu Santo, possible silang magkaisa. Kaya, mapagpala muli tayo ng ating Panginoon at tayo po ay patuloy na lumago sa kanyang mga salita, lalo na po sa mga katotohanan. Muli, ito ang inyong lingkod, Pastor Lito, na nagsasabing mahal tayo ng ating Panginoon. God bless you all. Pagpalain tayo ni Lord.